I think of you like air, Berna. Hindi mahawakan, hindi mahuli, at hindi ko kailanman magiging pag-aari. Dear Amihan Stories present Mommy's Annoying Suitor. Written by Jean Chua. Bumaba na sa sasakyan si Kilan at nag-unat. Kauuwi niya lang mula sa isang out-of-town business trip. Dumiretso agad siya sa venue kung saan gaganapin ang reunion ng batch nila sa kolehiyo. Suot niyang isang plantsadong polo at maluwag na pantalon. Inayos ni Kilan ang buhok sa side mirror ng kotse bago sumulyap sa entrance ng restaurant. Kilan, is that you? Pare, gumawa po ka lalo. Bati sa kanya ni Peter. Kumusta? Bro, welcome home. Eto, okay naman. Ikaw, kumusta ang buhay sa ibang bansa? Saglit niya itong inakbayan saka tinapik-tapik sa balikat. Nagkasakit ka ba? You should eat more. Ang payat mo. Wag mo nalang pansinin. Life has been tough lately, pare. Nag-iwalay kami ng partner ko. Kaya ito, balik sa umpisa. Naalala mo si Jasmine? Ang muse natin sa klase nun? Oo naman syempre. Sayang naman pero wala tayong magagawa. Things change. Kaya nandito ako sa harapan. Inaabangan kayo na pumasok para magbigay ng heads up. Baka dumating si Jasmine at akalain ng lahat na kami pa. Pinapaalam ko ng totoo. Ayoko na magkailangan mamaya. Tumikhim si Kilan. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin. Magiging okay rin na lahat. Don't worry, Kilan. Ayos lang. Anyway, hindi lang naman ako ang nagbagot depressed ngayon. Nandiyan din si Bernadette. Pag-ungkat ni Peter. Anong meron sa kanya? Is it something bad? More than just bad, pare. Namilog ang mga mata niya. Ngayon lang niya narinig muli na banggitin sa harapan niya ang pangalan ni Bernadette. Ang babaeng iyon ang first love niya. Niligawan niya ng 10 taon at binastad siya pagdating ng graduation. Sa pagkakaalam niya, nakapag-asawa si Bernadette ng kano at nakatira ito sa States. Ano na kaya nangyari dito? Divorce na siya sa asawa niyang Amerikano. Nakita kami abroad habang namamasyal kami ni Jasmine. Matagal na rin yun. May anak na siya, si Lynn ang pangalan. Kung di ako nagkakamali, nasa 8 years old na. Imporma ni Peter. Saglit na napatulala si Kilan. Natawa siya ng bahagya bago sumandal sa kotse at namulsa. Divorce? Si Bernadette? Bakit daw? Hindi ko na tinanong. Sensitive na usapan yun. Wala pa nagkwento sa'yo. We're not friends in social media. Hindi na rin ako nag-usisa tungkol sa kanya. I'm not even wishing to see her today. Nagulat lang ako sa balitang yan. Kalmadong sagot niya. Umarko ang kilay ni Peter. Mukhang naka-move on ka na nga. Please, nasa 30 na tayo lahat. Ba't naman ako magiging bitter pa doon? Sa bagay, nag-mature ka na sa wakas. Dati, dahil sa pamabasa ni Berna sa'yo, nagsimula kang mamulot ang basura sa mga ilog. Naburang ngiti ni Kilan. Sumeryoso siya. Hindi yun dahil kay Bernadette, okay? Sumama ako sa cleanup drive kasi gusto ko. Nakalimutan ko siya agad pagkatapos noon. Gusto mo? Naglabas ng yosi si Peter. Hindi, kalalagay ko lang ng perfume. Nagpapabango ka, para kanino? Baka may chicks tayo makasalubong sa loob eh. Nakangising sagot niya. Wala ka pang girlfriend? Pare, wala. Wala pang time, alam mo na. Sure, hindi naman yan dahil sa trauma mo kay Bernadette, no? Nakakalungkot yun. Asar na bumuntong hininga si Kilan. Ay, mukha ba akong desperado? Isa pa kung may dapat mang malungkot sa amin, siya yun. Come to think of it, kung ako lang sanang pinili niya dati, di hindi siya, naging diborsyada ngayon. Maangas sa sagot niya. Isang pagtikhim ang pumagitna sa kanilang pag-uusap. Claire, ito na ba yung restaurant? Sabi ni Jasmine. Oo sis, tara na sa loob, malakas ang hangin dito sa labas eh. Oo nga, muntik na tayong matangay. Nakagat ni Kila ng labi. Iniwas niyang tingin mula sa 2 babae na naging classmate nila noon. Oh, yung ex mo. Bulong niya kay Peter. Sinikos siya ng lalaki. Hinintay muna nilang makapasok ang 2 bago nagsisihan. Ikaw kasi, kung ano nung sinasabi mo, yan tuloy. Asik ni Kilan. Hoy, ikaw nagbibida-bida dyan. Binibiro lang kita kanina kung bakit ka naman agad. Bakit ba tayo nag-aaway dito? Walang masama sa sinabi ko. Pagtatanggol niya sa sarili. Magkaibigan sina Jasmine, Claire at Bernadette. Kakalat agad yung sinabi mo. Lihim na napamura si Kilan. Sinapu niya noo at saka umatras.
May naiwan pala akong papeles sa opisina. Kailangan kong i-review yun ngayon. Basta kakaiya kung sasabihin ko kina Jasmine na umalis ka. Iisipin na mga yun, bumahagang buntot mo. Hoy, hindi ah. Inayos niyang postura sa pagtayo at umakbay kay Peter. Tara na, pumasok na tayo. Sa edad na to, troublemaker ka pa rin, Kilan Sanchez. Umangat ang dulo ng labi ni Kilan. Tumingala siya sa signage ng restaurant at lumunok. Ngayon pa talaga siya nagkamali ng timing sa pagsasalita. Pagdating naman ni Bernadette sa venue ay hindi siya nakapasok agad dulot ng isang tawag. Celine, could you please answer Mama's phone? Tawag niya sa anak habang kinukuhan lahat ng gamit na naiwan sa backseat ng taxi. Okay na po, salamat Manong. Umalis na sa sasakyan. Nilingon ni Bernadette ang anak. Celine? Si Lola Sharon ang tumatawag, Mama. Akin na. Ibinigay niya ang maliit na bag kay Celine at kinuha ang cellphone. Tita, magandang tanghali po. Hello, dear. Itatanong ko lang sana kung anong decision mo sa naging usapan natin last time. Pasensya na kung masyado akong atat ha, but I really want to know what you think. I-handle mo ba yung project? Excited na tanong ng ginang. Yes po, kailan tayo magkikita? Thank you, Iha. How about Friday next week for dinner? Okay po, wala po akong gagawin sa mga araw na yan. Salamat sa opportunity, Tita Sharon. I'm excited to have you work for me, Iha. Matapos ang saglit na pagpapaalam, ay ibinaba na ni Bernadette ang tawag. Ma, kung ayaw mo, huwag ka na mag-agree. You look sad. Puna ni Celine. Hindi ako malungkot. Ba't ako magiging sad kung magkakapera tayo? More money, more food and clothes for us. Kumunot ang noon ni Celine na tila ba hindi nito naintindihan ang kanyang sinabi. Tumikim siya. Let's get inside. Baka tayo na lang hinihintay sa loob. Nakakahiya naman kung agaw eksena ang entrance natin. Naging posible ang college class reunion na yon dahil sa pamimilit ni Claire na siyang sekretary ng section nila noon. Gumawa ito ng group chat at inisa-isa sila sa pagtunton upang magkita-kita ulit. Excited si Bernadette na makamusta mga naging kaklase. Her college experience was good. Yun ay dahil nagtutulungan sila at walang lamangan na nagaganap. Wala siya masamang alaala sa kolehiyo, maliban na lang noong graduation na, kung saan binastad niyang isang manliligaw dahil ayaw ng kanyang mama na mag-boyfriend siya, lalo pat kagagraduate lang. Kilan Sanchez. Pupunta kaya siya? Tanong niya sa isipan. Let's go, Celine. Unang bumati sa kanya ang best friend noon na si Jasmine. Girl! Bakit suot mo pa rin yung salamin mo sa mata? Dapat nag-contact lens ka na lang. Sorry, nagmamadali kami ni Celine kaya hindi na ako nagpalit. Kumusta ka, Jas? I'm fine. Celine, dito ka kay Tita Claire mo. Teka, payakap po na. Saglit na hinapit ni Jasmine ang bata sabay ngiti. Amoy baby powder, nakakagigil. Nilibot ni Bernadette ang tingin at nakasalubong ang kuryosong mga mata ni Kilan. Ngumiti siya rito saka kumaway. Sinong tinitignan mo? Ah, that guy. Ngumiwi si Jasmine at umirap. Kung alam mo lang ang sinabi niya kanina tungkol sa'yo, baka maburay ang smile mo. May sinabi siya tungkol sa akin? Ano naman yon? It's bad, dear. I'm sure, kaya ako naman mag-decide kung didibdibin ko ba o hindi ang sinabi niya. Just tell me, Jazz. Himok niya rito. Fine. Ang sabi niya, minalas ka kasi hindi raw siyang pinili mo. Apparently, you're not smart kasi heto ka. Umuwi ng Pinas na talunan at diborsyada. How's that? Umawang ang labi ni Bernadette. Lumingon siya kay Kilan at nakita ang lalaki na nakatalikod. Kahit anong huli niya sa paningin nito ay ayaw nang dumapo sa kanya. So it's true. Guilty siya kaya umiiwas. Sabi niya sa sarili. I'm telling you, yang si Kilan, mas lumalat hindi na nagtanda. I'm sure he's a playboy now. Porke naging successful ang steel business na itinatag niya, he's just lucky. Yun lang yun. Talak ni Jasmine. Mas galit ka pa sa akin ako tong iniinsulto. Kay Kilan ka ba naiinis o nadadamay lang siya dahil nasa tabi niya si Peter? Tanong niya. Girl, pareho lang silang dalawa. Walang ipinagkaiba. You know what? Huwag na lang natin silang pansinin. Where's your daughter? Oh my God, nasa tabi siya ni Kilan. Nakikipag-usap ang bata sa lalaki. Nagdalawang isip si Berna kung lalapit ba siya sa dalawa. Ayaw niya naman sumigaw para tawagin ang anak.
Formal ang setting ng lugar at lahat ng customer ay tahimik na kumakain. Inayos niya ang jacket at suot at lumapit sa kinaroroonan ng bata. Celine, tawag niya na makalapit. Di ba sabi ko, don't talk to strangers? Strangers? Bernadette naman, we're friends. Tura ni Peter. Relax, magkaibigan tayong lahat dito. Your daughter is safe with us. Panghihimasok ni Kilan kahit pa hindi naman siya matignan sa mata. Nag-angat siya ng kilay at pekeng ngumiti. Friends don't talk behind each other's back. Ayok matuto si Celine sa panlilibak ng kapwa. That's not my style at all. Si Jasmine na nagsabi sa'yo. Pinutol niya sasabihin ni Peter. Oo, si Jasmine nga. There's no need for further explanation. Enjoy na lang natin ang reunion na to. Umalis siya tangay sa Celine. Hinigit ang batang laylayan ng suot niya ang jacket. Mama, mukhang mabait naman si Tito Kilan. Is he bad? Hindi. Huwag mo nalang intindihan ang sinabi ko kanina. Nadala lang ako ng emosyon ko. Napailing siya. I was just disappointed in him. Akala ko pa naman siya magiging kaklose ko sa gathering na to. Why? You have Tita Jasmine. May sariling problema si Tita Jasmine. Yung si Tito Kilan mo, friends kami dati. Very close friends. Kapag nahihirapan ako sa isang subject, siya yung tumutulong sa akin. We're thesis partners, love. Tumango si Celine at seryoso nakinig. Ano muna yung thesis? And why are you partners? Libro yun na dapat buuin ng 2 estudyante para makagraduate sa kolehiyo. Anyway, huwag mo nang isipin yun. Matagal pa bago mo gagawin yung ganun. It's not like you're going to meet Kilan after this. Hindi na natin siya makikita ulit? Busy na tao yun. Tapos ako, magtatrabaho na rin at aalagaan ka. He's not important. Umupo sila sa pinakadulong bahagi ng mahabang mesa. Mama, sabi ni Tito Peter, I have to dance Baby Shark. Pwedeng wag na lang po. Ani Celine, natawa siya. Pinagtitiripan ka lang nun, hindi ka sasayaw mamaya, okay? Nag-angat siya ng tingin at nakasalubong ang titig ni Kilan. Inirapan niya ito bago umayos sa pag-upo. Tumabi sa kanya si Jasmine. Kung tignan ka ni Kilan, para bang umutang ka sa kanya ng 1 milyon? Nakita ko kayo kanina, inaway mo? Hindi wala akong energy para sa kanya. Hayaan mo na, Kilan Sanchez is just a ghost of my past. Akala ko pa naman dati siya yung totga mo, the one that got away. Nope, masyado pa akong bata nun. Ngayon, iba na. Tumango si Jasmine. You know it, girl. Hinawi ni Bernadette ang buhok. Umupo sa tapat niya si Kilan. Kinailangan niyang ituon sa mesang tingin para huwag magtama ang kanilang mga mata. Ngayong humupa ng inis niya, ayaw niyang ipakita na may parte sa kanya na nasaktan sa opinyon nito. Pumalakpak ang dating class president nila na si Nelson. Thank you for coming, everyone. Okay, sa mga nagdala ng chikiting nila, may request ako. Pwede bang pasayawin natin ng mga bata sa harap? Peter, patugtugin mo na. Umugong ang kantang Baby Shark sa kanilang mesa. Kumapit si Celine sa braso niya at nahihindik na umuling. No, Mama, no! Hindi sasayaw si Celine, sorry guys. Sabi niya. Oh, come on Berna, ngayon lang naman pasayawin mo na yung anak mo. Pamimilit ng iba. Dapat, habang bata pa, tanggalin na lang natin yung hiya sa katawan nila. Hindi sila magsusurvive kung ibe-baby natin lagi. Sabi ng isa pa. Napaisip tuloy si Bernadette. Gusto niya pagbigyan ng mga kasamahan pero nangako na siya kay Celine na hindi niya ito pipiliting sumayaw. Tumikim si Kilan. Maybe the kid doesn't feel good. Hindi tayo kilala ng mga bata kaya natural lang na matakot sila. The reunion is for us. Huwag na nating pagtripan ng mga bata. Right, yung mga willing na lang. Magbibigay ako ng tig-1,000. Sabi ni Nelson. 1,000? Kids, tabi dyan. Ako na magiging center nyo. Tumayo si Jasmine at pabirong nagunat. Girl, bumalik ka sa upuan mo, hindi ka Bini member, okay? Anong Bini? Sex bomb to. Ngumiti si Bernadette kay Jasmine. Dahil sa biro nito, ay gumawa ng tense na usapan. Sumulyap siya kay Kilan at nakita lalaki na abala sa pag-inom ng juice. He's really kind, Mama. Bulong ni Celine. Tumango lang siya at sumalok ng kanin para sa anak. Mabigat man ang pakiramdam niya kanina, ngayon ay gumaan na kahit papano.
Hindi inasahan na tutulungan siya ni Kilan. Palalagpasin niya na lang muna ang naging opinyon nito sa kanya, lalo pat pumayag na siya na magtrabaho para sa ina nitong si Tita Sharon. Isang linggo matapos ang reunion, nakalimutan na ni Kilan ang pagkapahiya niya sa harapan ni Bernadette. Sigurado siya na hindi na sila magkikita muli, kaya kahit gusto niya mag-sorry sa nasabi, wala ni siya magagawa. Aminado siyang wala sa lugar ang kanyang pasaring nung araw na yon. Posible rin na may dagdag ng kwentong narinig dito. Boss, ano sa tingin niyo? Untag ng isang empleyado matapos ipakita mga equipment na kadarating lang mula abroad. Tinetest nila kung maayos bang kalidad ng mga inimport nilang cutting tools para sa pagawaan. Good. Kapag nagka-problema yan sa mga susunod na araw, i-report niyo agad nang makontak natin ang supplier at mapaayos. Anya bago lumakad palayo. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ina. Ma'am, good afternoon. Ano meron? The keys to your new house. Hindi mo pa binibigay sa akin. Kailangan ko yun para maipakita ko sa designer yung loob ng bahay. Oh no, dito talaga kayo na mag-handle nun. Just have them design it however they wish. Nakasad naman sa floor plan kung ano yung function ng bawat silid sa bahay na yun. Huwag yun ang paguri ng sarili niyo. Pumalatak ang kanyang ina. Ito yung ayaw ko sa'yo. Kontento ka na sa kung anong meron. Kilan, hindi lang basta tulugan ng purpose ng isang bahay. You have to personalize it. Yung ikatutuwa mo kapag may pamilya ka na. Wala pa naman akong girlfriend, ma. Sige na, susunduin kita. Fine, mag-iingat ka sa daan. Tinapos si Kilan ng obligasyon sa trabaho bago sumampa sa kotse upang puntahan ang ina. Plano nitong kitain ng interior designer na inirekomenda mismo ng kanyang tita. Inilaan niya ang buong hapon para samahan ng mga magulang sa kanilang ancestral house bago hinatid ang ina sa dinner appointment ito. Be quick, isasabay ko kayo sa pag-uwi. Paalala niya rito. Minamadali mo ko? Oh you, halika nga, pumasok sa restaurant. Why don't you meet a designer? Total bahay mo naman yung aayusan niya. You have so much faith in that person. Sino ba yan? Nandito na siya. Bernadette, good evening dear. Bulalas ng kanyang ina. Namilog ang mga mata ni Kilan. Halos mapamura siya dahil kung kailan ayaw niya makitang babae, saka ito lumilitaw para guluhin ang isip niya. Good evening po, Tita Sharon. Bumaling sa kanya si Bernadette sabay bati. Ikaw pala. Hi. Wait, di ba business ang course natin sa college? How come you're here? Tanong niya. Grado kang okay sa'yo to? Kilan, are you questioning her credibility? Hindi maganda yan. Saway ng kanyang ina. No ma, that's not my intention. Magkaklase kami dati kaya normal lang na magtanong ako. Right, Berna? Oo naman, it's okay Tita Sharon. Para makasiguro si Kilan, hetong portfolio. Nakapaloob dyan yung ilang residential projects at sample designs na natapos ko. Sagot ng babae. I took classes abroad nung malaki-laki ng anak kong si Celine. May iba ka pa pang gusto makita para mapanatag ka? Naunang umupo ang mama niya sa isang bakanteng silya. Nakita ko na mga yan and I liked most of it. Ikaw, Kilan, titigan mong maigi. Baka ma-inspire ka sa mga disenyo na kapaloob dyan. Siya po ba yun nabanggit yun nung una, tita? Subunod si Bernadette at umupo sa katapat na upuan. Tumabi si Kilan sa ina. Pinagbasdan niyang ayos ng babaeng kaharap at halos mapangiti. Isang simpleng blouse at skirt lang ang suot ni Berna. Hindi nito kinabitan salamin sa mata. Dagdag pa na magulo na kapusod na buhok. Mukhang marami itong inasikaso bago pumunta sa restaurant. Oo, iha, siya yun. Tapos ang pagpapagawa ng bahay. I'm hoping you'll help me bring color and light in it. It's a 2-story, 300 square meter house. What do you think? Sagot ng kanyang ina. Oh, that's quite a large project, tita. Gaano katagal ang aabutin bago matapos? Tanong ni Kilan. Nasa 5 hanggang 7 buwan. Depende sa napili niya design. May ilang furniture na imported kaya may konting lead time para sa delivery. Tinignan siya sa wakas si Berna pero hindi mabait ang ekspresyon nito. Hindi mo ba nagustuhan ng designs? Nakakunot yan noong mo. Makinang ang mukha ng babae dulot ng lightning ng chandelier. Napakurap si Kilan. Huh? No, it's all fine. Maganda. Mukhang hindi mo pa nga binubuksan. Ang alin. Asar na tinuro ng babae ang folder na hawak niya.
Yung portfolio, hindi mo pa tinitignan, sinabi mo agad na maganda. Well, sorry, hindi ko tinutukoy ang laman nito, okay? May dumang sports car sa labas kaya nasabi ko maganda. Dumukwang si Kilan para magkunwari na walang mali sa kanyang sinabi. Umirap lamang si Bernadette samantalang ang nanay niya ay puno ng pagtatakang ekspresyon. Kilan, paderaan na kapalibot sa atin. Saan ka nakakita ng kotse rito? Magtapat ka nga. Sapat pa ba yung tulog mo? You're hallucinating. Gigil na bulong nito sa kanya. Itinikom na lang niya bibig. Hinayaan niyang dalawa na magpalitan ng detalye. Noong humupang pag-uusap ng mga ito ay agad siyang pumagitna. Nga pala, bakit hindi mo sinama si Selena? Gamilit wala rin namang gagawin yon, kundi manood. Mas maganda matulog siya na maaga sa bahay. Oo nga naman. Kung wala na po tayong pag-uusapan, mauna na po ako. Tita Sharon, Kilan, goodbye. Do you have a ride, Iha? Magko-commute po ako, tita. Tumayo si Kilan. Iatid ka na namin ni Mama papunta sa inyo. It's dark. Hinihintay ka ng anak mo na makauwi. May mga app naman para makahanap ng rider. My mom insist. Kilala mo siya. Hindi yan mapapakali hanggat hindi ka pumapayag. Tumango agad ang kanyang ina. Yes, tara na, Iha. Pagdating sa bahay ng babae, ay lumabas pa siya ng sasakyan para ihatid dito sa gate. Look, Berna, sana kalimutan na lang natin yung pagkakamali ko last time. I'm sorry. Paano ko kakalimutan kung kanina lang kinwestiyon mo ko sa restaurant tungkol sa pinag-aralan ko? Hindi normal lang naman ang magtanong, di ba? Pare ko magagalit ka pala. I just wanted to understand. Bahay ko yung ayusan mo eh. Kilan, ang sabi ni Tita Sharon, wala kang pake sa estado ng bahay na yon. Ang sabihin mo, gusto mong gumawa ng issue. Pag-uusapan na namin yung magiging laman ng kontrata tapos saka mo pa ako hanapan ng credentials? Itinaas niya mga kamay. Berna, gusto ko lang talaga makipag-small talk kanina. Di ko alam kung anong pwede kong sabihin kaya nagkaganoon. Si Tita mag-o-oversight ng project na to, di ba? Oo. Kung ganun, wala nang ibang rason para magkita tayo ulit. Maybe we'll talk for the final presentation of the designs per each room o sa mismong turnover ng bahay. More than that, wala na. Berna, nagsorry na ako sa sinabi ko. And, wala na akong paki doon. It has been so long, kung hindi mo pa pinapaalala baka nakalimutan ko pa. Itong pag-iwas ko sa'yo, napagtanto ko lang kasi na mas masayang buhay kapag hindi tayo nang aabala ng ibang tao. I won't cause you problems, basta huwag mo rin akong siraan ulit sa iba. Thank you sa pag-attend, Kilan. Good night. Pumasok ng bahay si Bernadette. Naiwan siya lungkot ang mukha. Iniisip na kahit siguro lumublob siya sa dagat ngayon din, hindi tatangayin na maalat at tubig ang kamalasan niya. Lahat na lang ng nasasabi niya ay mali. Bumalik na siya sa kotse. Let's go home. Ano sabi mo kanina? I insist. Hindi ko maalala na pinilit kitang ihatid si Berna. Ayaw niyo ba? I thought you were close kaya nag-decide ako na ihatid natin siya. Natawa ang kanyang mama. Oh, I like her. It's not about that. Ang akin kasi para kang ibang tao kanina. Nauutal ka, naiilang, nawala yung poise mo. Ang agresibo ng mga tanong mo kanina. It's like you're accusing her of something. Ganun ba talagang dating na nasabi ko? Hindi ko naman intention yun, kaya pala ayaw niya na ako makita ulit. Well, kung ako si Bernadette, iisipin ko may problema ka sa akin. I think you're right, ma. Akala niya siguro hindi pa ako nakakaget over sa pamabastard niya sa akin noon. Natutop ng kanyang ina noo. Right, that happened before. Ewan ko sa'yo, Kilan. Kung kumilos ka, parang hindi ka pa nakaka-move on kay Berna. Lahat na lang kayo, yan ang sinasabi. Malayo naman sa totoo. I just feel a little sad for her. Talaga lang Oo naman. Alright, sinabi mo yan. Umiiling na nagmaneho si Kilan. Walang naniniwala sa kanya. Papatunayan niya sa lahat na wala siyang nararamdaman para kay Bernadette. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ni Bernadette ang bahay na dedesenyuhan. Inobserbahan niyang natural na lighting sa loob. Dalang panukat ay pinasok niyang bawat silid. Lumabas siya mula sa isang kwarto at nagpasyang pumunta sa likod. Inakyat ni Bernadette ang hagdan habang nagsusulat sa kanyang notepad. Berna! Malakas sa sigaw ni Kilan. Napalundag siya dahil sa gulat. Tumiklop ang kanyang mga paa sa paglapag. Ang resulta, humambalos siya sa hawakan at gumulong pababa.
Uy, magtatawag na ba ako ng ambulansya? Bird na naman, ba't ka lumipad? Nag-aalalang sigaw ng binata. Naiiyak siya. Dumagdag sa sakit ng kanyang katawan ay ang pagkapahiya ng husto sa harapan ni Kilan. Kailangan niyang magalit-galitan para itagong hiya. Ginulat mo ako! Bakit ka ba sumisigaw nilang bigla ha? Hindi ba usong kumatok sa inyo? Talak niya. Tinawag lang naman kita, mali ko ba lilipat ka nalang bigla? At asan talon mo? Nag-gymnast ka ba sa States? Binuhat siya ng lalaki at pinaupo sa hagdan. Ano, sumagot ka. Kung hindi, ihatid kita sa ospital. Hindi na, ayos lang ako. Pinakiramdaman ni Bern ang katawan at nakahinga na maluwag. Mabuti na lang at hindi napuruhan ang kanyang ulo sa pagbagsak. May tubig ako sa kotse. Teka lang, kukunin ko. Sabi ni Kilan. Sige, salamat. Nagtakip na mukha si Bernadette. Nahihiya siya sa nangyari. Hindi umuubar ang pagkukunwari niyang galit dahil tinawanan lang siya ni Kilan. Are you okay? Pangangamusta ng binata nung makabalik ito. Pulang-pula yung mukha mo. Sigurado ka hindi napuruhan yung katawan mo, Berna. Yung pa ako, kumikirot. Mamaya na ako tatayo. Bubuhatin na lang kita, tapos ihatid na rin kita pa uwi. Napalunok siya. Anong oras na? 4:00. Bakit? May lakad ka ba? Lagot. Uwian na ni Celine ngayon. Dapat susunduin ko siya eh. Hindi ko na malayan ang oras. Ako nang susundo sa kanya. Anong address ng school? Nakikilala pa kaya ako ng batang yun? Oo, matalas ang memorya ng anak ko. Ngumiti ito. Alright, hindi ka ba patapos dito? May isusulat pa ako sa notes ko eh. O sige, just rest right here. Umiling ang binata sa kanya. Sorry talaga. Nag-text yung kaibigan ko na nakatira doon sa kabila. Ang sabi, may pumasok daw dito kaya sinaglit ko tong bahay. Oo nga pala. Dapat nagpaalam ako sa'yo na pupunta ako. It caused us a misunderstanding tapos sinigwan pa kita kanina. Okay lang. Tinakpan ni Kila ng bibig. Alam niyang natatawa ito kaya umirap na lang siya. Inutusan niya si Kila na kunin ang kanyang bag. Tinawagan niyang guro ng anak. Sa kabilang banda, natapos ang klase ni Celine ng mga 3:00 ng hapon. Hinihintay niya ang pagdating ng ina sa labas ng classroom. Pinanood niya kung paano maunang magsiuwian ng lahat ng kanyang classmates hanggang sa siya na lang ang natira. Celine, hintayin natin si mama mo ha. Baka nabisi sa trabaho kaya hindi agad nakapunta rito. Magsasara na ng room si teacher kaya patulong ako mag-ayos ng kalat, okay? Sabi ni Teacher Anne. Okay po. Maya-maya ay narinig niya malakas sa tunog ng cellphone ni teacher. Tumawag sa wakas ang kanyang ina. Hindi po ako makakapunta, Teacher Anne. Nadulas ako sa hagdan at napuruhan sa bukong-bukong. May susundo na po ba kay Celine? Opo, Kilan Sanchez ang pangalan, teacher. Alright, hihintayin ko si Mr. Sanchez dito sa room, ma'am. Get well soon po. Salamat. Thank you. Pasensya na po sa abala. No worries, ma'am. Pinatay ng guro ang linya. Napakurap si Celine sa kawalan. Teacher, what's bukong-bukong? Here, your ankles. Hirap si mama mo na maglakad kaya ibang susundo sa'yo. Okay po. Makalipas ang 20 minuto, isang pamilyar na boses ang tumawag kay Celine mula sa pinto. Hinihintay ka ng mama mo, Celine. Iyon lalaki na kaaway ng mama niya last week. Ito nga si Tito Kilan. Bakit ikaw yung pinapunta ni Mama? You're not her friend. Sabi niya sa matangkad na lalaki. Anong hindi friend? Close kami nun. Teacher, wag po kayo mag-alala. Sir, yung ID niyo na lang po para makasiguro tayo. Bumuntong hininga ang lalaki bago hinugot ang wallet sa bulsa. Tumingin ito sa kanya nung makalisa sila. Pareho talaga kayo ng mama mo. Nagmamagad na loob lang naman ako, minamasama palagi. Sabi nito. It's not my mama's fault. Hindi siya nagagalit ng basta-basta. Maybe you made her angry. Oo na, tara na. Baka isipin na ibang tao, pinipilit kitang sumakay sa kotse. Ma-report pa ako. Sabi ni Tito Kilan. Inalalayan siya nito sa pag-akyat. Ikinabit din ang kanyang seatbelt bago lumipat ang driver's seat. Let's go! Nagpatugtog ang lalaki sa stereo habang nagmamaneho paalis. Kung may gusto kang kainin on the way, magsabi ka lang. Okay po. Inilabas sa Celine ang drawing book at binuklat ang mga pahina. Sumulyap si Tito Kilan sa kanya ng ilang ulit kaya nginitian niya ito. You wanna see my art? Sure, patingin ako. Binagala nitong pagpapatakpo saka tinignan ng papel. Oh, that's cute. Bakit kulay green na sun? Para it looks different.
My sun is not like the usual sun kasi green siya. But Celine, kung hindi kulay yellow ang sun mo, how do we know that it's the sun? That could be a bacteria or a virus kasi kulay green. Natulala siya tahimik na napaisip. Maya-maya ay naging malupit ang tingin niya kay Tito Kilan. Everyone knows it's the sun. May bacteria ba na nasa gitna ng dalawang bundok? You're just trying to confuse me. Giit niya. Natawa ng malakas si Tito Kilan. You're smart. Anak ka nga ni Berna. Kahit yung mga tingin mo kuwang-kuhan toyo. I don't understand you. Siguro, tinulak mo sa hagdan na mama ko kaya siya nagkasugat. Speaking of that, Celine, can you help me talk to your mom? See, hindi niya kasi ako pinapansin ngayon. Nagulat siya sa pagdating ko kanina tapos ang taas ng talon niya. Iisipin mo talaga may power siyang pangmana ng gala. Do you want to apologize to my mom or not? Parang inaaway mo lang siya lalo eh. Hindi sinasabi ko lang nasa isip ko. Humalukip-kip siya at binuksan muli ang drawing pad. Look at this one. Ano meron sa Super Saiyan na yan That's my father. Your father is a Super Saiyan? Huminga ng malalim si Celine. May red aura siya because he's always angry. Angry with my mom, with me, and the house. Sinasaktan ka ba niya? Nope. But sometimes, I think he hits mama kasi natatakot siya agad and lumilipat kami ng bahay kapag sumisigaw na si daddy. Oh. Bakit ka galit? I'm not angry. Di ako nagagalit. Di rin ako nananakit. But your kilay is like this. Super lapit na nila. Parang isang line na lang kilay mo. Naalala ko lang yung una ko sinabi sa mama mo, okay? Na-offend siya dun at ngayon na-realize ko ng insensitive ko. No one gets married hoping their husband will beat and shout at them. Your mama must have thought that he's a good guy. Tapos yun pala hindi. It's okay. Hindi yun pupunta rito, sabi ni mama. He doesn't want us anymore kasi may iba na siyang girlfriend. It's just me and mama now. Huminga ng malalim si Tito Kilan. I'll be careful around you guys. Hindi na ako magsasalita ng kung ano-ano. I don't want to upset your mom anymore. I will help you then. Pero bumili muna tayo dun. Jollibee? Oo, my mom wants to eat that. Kapag bumili ka ng maraming chicken, fries at burger and 2 drinks, mababawasan ang galit niya. Really? You don't believe me? I'm helping you. Sige na nga, bawasan natin yung kumukulong galit sa tiyan mo. I said it's for my mom. Natawa si Tito Kilan sa kanya. Okay, bilisan natin kasi naghihintay na yung mama mo. Sa kabilang banda, manghang-mangha naman si Bernadette sa galing ni Kilan. Pagkatapos siya mahulog sa hagdan, kinumbinsi siya na lalaki na tawagan ng teacher ni Celine para ito na raw ang susundo sa bata. Walang mali siya roon at nagmamagandang loob lang siguro ito. Pero bakit kinuha pa nito ang number niya bago umalis? Ngayon tuloy ay nakatulala siya sa tanggapan ng bahay. Wala ni isang kulay o furniture sa loob. Nai-imagine na niya kung paano niya yun pagagandahin sa mga susunod na buwan. Mama! Bati ni Celine. Umi-echo ang boses ito sa loob ng bahay. Hi dear, kumusta school? Was it fun today? Sabi niya sa anak. It's great, ma! Look! Sa kanya lang napansin ang dala nitong supot. Pumasok si Kilan na nakapumulsa. Hindi ko din alam pagkain. Let's eat in the car instead. Malikabok dito sa loob. Okay, halika na mama! Tumayo si Bernadette at iika-ikan sumunod sa anak. Mabagal ang kanyang paglalakad kaya nag-aalalang nakasubaybay sa kanya ang bata. Aabutan tayo ng dilim dito. Puna ni Kilan bago lumapit. Sasagot sana siya nung bigla siya nitong buhatin. Kilan, ibaba mo ko! It was me who caused this. Ginulat kita kanina kaya ka gumulong sa hagdan. Just let me do this, Berna, alright? Nag-aalala sa Selena. Pagpasok sa kotse ay hindi magkanda-ugaga si Kilan. Inobserbahan niya lalaki habang si Celine ay abala sa pagkain. Eto, inabutan siya nito ng pagkain. Kumusta ang paa mo? Masakit pa rin ba? Tanong na lalaki. Hindi na. Magkano lahat babayaran ko? That's ouch. Kakain tayo ng sabay. Hindi ko tatanggapin ang pera mo. Let's eat. Tinignan ni Bernadette ang anak bago yumuko at pinagtuunan ng pansin ng pagkain. Ang galing ng drawing ni Celine. Ikaw ba nagturo sa kanya? Untag ni Kilan. Nakikita niyo yung floor plan ng mga project natin na trabaho ko. Sinusubukan niya gayahin. Magaling si mama mag-drawing.
Gusto mo makita, Tito? Tanong ni Celine. May kinuhang papel ang bata mula sa bag. Kumunot noon ni Berna nang makitang isang pamilyar na larawan. Celine, mamaya na yan. Ibalik mo sa bag. Wait muna, Ma. Heto, Tito Kilan. Ipinakita ng batang larawan na isang lalaking nakaubuob sa armchair. Nakapwesto ito sa bintana at magulo ang buhok. Tanging mga mata lang na nakasilip ang makikita sa mukha. Hindi makilala ni Kilan kung sino yung lalaki sa drawing pero naiilang siya dahil ito mismo ang subject doon. That's familiar. Sambit ang binata. Nahigit niyang paghinga. Right? Galing yan sa movie. Ginaya ko lang. Talaga? Oo. I remember having the same shoes as him. Maalaga ako sa gamit. Nasa bahay pa siguro nila mama yun hanggang ngayon. Iniwas si Bernadette ang tingin. Hindi naman limited edition ang ganyang design. Hindi ikaw yan. I never said I'm that guy. Sinabi ko lang, pamilyar kasi may ganyan akong sapatos. Why are you being so defensive? What? Ako defensive? Hindi ah. Alam ko namang hindi mo ako iguguhit. I never even knew you have this talent. Na nasa college tayo, akala ko, pagbabasa lang ng romance stories ang kinahiligan mo. Naumid ang dila niya. Ang totoo niyan, may isang buong notebook siya na walang ibang laman kundi si Kilan. Dinrawing niya lalaki habang kumakain. Nagsusulat, nag-iisip o kapag tulala. Nawala lang obsession niya sa lalaking ito nang makilala niyang ama ni Celine. Ngayong 1 taon na siyang divorce at nasa malapit si Kilan, bumaling muli rito ang kanyang atensyon. Old habits die hard. Matapos ang awkward nilang pagkikita ni Bernadette, lumipas ang ilang panlinggo. Naging abala si Kilan ng ilang araw sa trabaho bago nagkaroon ng panahon para tawagan ng babae. Lumabas siya mula sa banyo at kinuha ang cellphone para mag-dial ng number. Good morning, Berna. Are you busy? Tanong niya. Hindi naman. Walang pasok si Celine? Oo, holiday ngayon. Ano sadya mo? Napatawag ka. Inipit niya ang telepono sa balikat saka sinuot ang brief. I was wondering, you never asked me about my lifestyle preference. Yung tungkol sa lighting na gusto ko, mga tipo ko na furniture o mag-entertain ba ako ng maraming tao sa bahay. Di ba ganun dapat yun? Huli ka na. Si Tita Sharon ang nag-decide ng lahat. Speaking of that, ipapakita ko sa yung final presentation ng mga disenyo sa mga susunod na araw. When are you free? Napaayos siya ng tayo. Let's meet today. Busy ako bukas kaya kung may papakita ka ngayon, I can come by and take a look. Pwede ba yun? Sige. Anong oras ka pupunta? On the way na ako. We can discuss every detail. Nagmadali si Kilan sa pagsusuot ng damit. Pagbaba ay nakasalubong niyang ina na nagdidilig ng mga halaman sa paso. Darling, nasa bahay ka na? Bakit baliktad yung suot mong damit? Are you lost? Tanong nito. Natigilan siya. What the? Baliktad nga. Saan ka ba pupunta ha? Kung may problema, magsabi ka na matulungan ka namin ni Papa mo. It's nothing ma. Epekto lang ng pagmamadali ko. Do you have a date? Gugupit ako ng mga bulaklak sa likod. You can bring it with you. Nag-init ang puso ni Kilan. Nilapitan niyang ina't niyakap ito. Ma, I'm meeting with Bernadette. Bakit? It's about the final presentation of the designs. Alis na po ako. Buti naman at may paki ka na ron. O sige, mag-iingat ka sa biyahe. Yes, ma. Makaraan ng 1.5 oras, pumarada si Kilan sa tapat ng bahay ni Berna. Inayos niyang kwelyo ng suot saka bumaba para kumatok sa gate. Lumabas ang babae at pinagbuksan siya. Ipasok mo yung kotse para hindi makabala sa iba. Sure, wait lang. Napakamot ng ulo si Kilan. Inilipat niya sa sakyan bago hinarap muli ang babae. Hi, good morning nga pala. Good morning. Tulog pa si Salina. Hindi ba kayo mamamasyal ngayon? Pumuntang kliyente ko rito eh. Ang sabi, gusto raw makita ang designs na nagawa ko kaya susunod na lang kami magliliwaliw. Kumunot ang noon niya. Sinong kliyente yan? Ang demanding ha? Ikaw ang nagsabi niyan, di ako. Pinandilatan niya ng mata ang babae. Napahawak pa siya sa dibdib. So, you mean me? Ako yung kliyente mo demanding? I clearly ask, pwede ba akong pumunta ngayon? At ang sagot mo, oo. Binibiro lang kita, ito naman eh. May dala akong snacks, baka magustuhan ni Celine. Salamat, dito tayo. Hindi ganong nagbago ang bahay ni na Bernadette. Naalala pa niya ang ilan sa mga furniture na naroon na noon pa mang binibisita niyang babae habang nasa kolehiyo sila.
Ang dumagdag lang ay ang iilang gamit ni Celine. May bisita tayo, Berna. Tanong ng nanay ni Bernadette, si Tita Belle. Teka, ito si ano, di ba? Si Kilan Kilan Sanchez. Tumango ang ginang sa kahilaw ng umiti. Antikas mo lalaki yan, no? Naalala mo pa ba ako? Pagpasensya mo na si tita. Kinuha niyang kamay nito. Nagmano siya at tipid ang umiti. Hindi niya pa rin makakalimutan kung paano siya pinagsabihan nito noon na wala pa siyang naipundar, kaya hindi siya deserving para kay Berna. Naiintindihan niya ang punto nito, pero hindi ibig sabihin niyon na wala na siyang karapatang masaktan. Marami ng taon na lumipas. Naghilo man na sugat sa puso niya, nandyan pa rin ang pagkailang. Okay na po yun, tita. Kumusta kayo ni Tito Lloyd? Eto, sa awa ng Diyos, mabuti naman. May pag-uusapan ba kayo ni Berna? Maiwan ko na kayo. Si Berna po ang magde-design ng bahay ko. Pahayag niya. Client ko po si Kilan, ma. Pinagmasdan sila ng ginang at malungkot na tumango. Sige. Nasa taas lang kami ni Papa mo, Bern. Okay po, ma. Tumikim si Kilan nung umalis ang ginang. Ako lang ba o sadyang walang gana si Tita Belle? Hindi siya masaya sa naging desisyon ko na hiwalayan ang papa ni Celine. But he's abusive, right? Sabi ng anak mo, sinisigaw-sigawan daw kayo na lalaking yun. Giit niya bago pinaupo ang babae sa mahabang silya. Tinabihan niya ito at hintay ng sagot. Hindi siya ganun nung una, Kilan. Naging masaya kami kahit papano. Lumipat ako sa kanila, doon kami kinasal. Pinilit ko masanay sa nakagawa nila doon. Hindi pang fairy tale yung buhay pero kontento na ako sa kung ano meron kami. Kaya ko naman tiisin ang maliliit na bagay para kay Celine eh. Huminga ng malalim si Bernadette bago nagpatuloy. Nagsimula ang lahat ng may bago siyang namit na babae. Nahuli ko sila. Nagalit ako ng sobra kasi inilipat ko ang buong buhay ko sa ibang bansa para sa kanya. Pero nagawa niya pa rin maganap ng iba. Ang hindi ko maintindihan, siya pa yung galit. Ako raw ang nagkulang. Kahit kailan naman hindi naging perpekto si Dawson pero hindi ako nagloko. Huminga ng malalim si Kilan. Hinayaan niya magkuwento si Bernadette hanggang sa humupang galit sa dibdib nito. Gusto ni Mama na maging kumpleto kami ni Celine at Dawson. Kaso paano ko naman babaguhin ang isip ng taong ayaw na sa akin? Araw-araw, palala ng palala ang galit niya. Inambahan niya akong susuntukin. Kaya bago pa man umabot sa puntong lumapat sa katawan kong kamao niya, inunahan ko na. I filed for divorce. Sumikip ang lalamunan niya. Mabuti na lang at nakauwi agad kayo rito ni Celine. Sa divorce settlement, napunta sa akin ang full custody ni Celine. I also made sure I took half of his everything. Kaya huwag kang magalala. Naging mautak din ako kahit papano. Money is not the issue. Kikitain mo naman yun. Kung nagtagal pa kayo ron, baka lumala pang kalagayan ni Celine. Komento niya. Napangiti ito. Akala ko sasabihin mo, sana inilaban namin ang lahat bago naghiwalay. We did. We were given a few sessions para sa marriage counseling. Hindi umubra. Hindi ka makakapaglaro ng season na mag-isa ka lang. Kailangan may titimbang sa kabila para gumana. I understand. Talaga? Nakwento sa akin ni Tita Sharon na hindi ka pa nagkaka-girlfriend eh. Natawa ng bahagya ang babae. Nagkibit balikat siya. Inobserbahan niya mukha ni Berna bago casual na umiling. You broke me, Bernadette. Hindi sana nanunumbat ako, okay? But I imagine having a family with you. Isang buong taon na sa'yo lang umikot ang mundo ko. Naghihintay sa matamis mong oo. And then, si graduation natin. Kung kailan dapat napakasaya nating lahat, binasted mo ko. Naging bitter ako, takot na ma-reject ulit. I'm sorry, Kilan. Ang totoo niyan. Berna, you don't have to explain. Tapos na yon, you moved on and now I'm okay. We're fine. Ngumiti siya at naglahad ng kamay. Let's look at the presentation. Teka lang, isa-set up ko ang mga gamit dito. I will show you the 3D renderings for the living room first. Thank you. Nakayang i-maintain ni Kilan ang ngiti hanggang sa umakyat si Berna sa ikalawang palapag ng bahay. Napahilamos siya ng palad. Nakagat niya ang labi dahil sa matinding pagsisisi. Sana hindi niya inamin kung gaano siya nabigo nung basta rin siya nito. Gayunpaman, hindi ay kakaila na gumaan ang kanyang pakiramdam na ilabas niya ang hinanaing ng puso niya. Ang hindi alam ni Kilan,
Nanginginig ang kamay ni Bernadette dahil sa pinaghalong hiya't lungkot. Ngayong may edad na siya, sakalang naging malinaw kung gaano kasakit ang pagpapaasang ginawa niya kay Kilan dati. Kahit pa nung unay plano niya ito makarelasyon, mas pinili niya pa ring sundin ang sinabi ng ina dahil iyon ang inisip niyang tama. Ma, why are you sad? May sinabi pa si Mamita? Untag ni Celine na nakahiga pa rin sa kama. Ha? No, wala to. Are you sure? Oo, nga pala nasa baba si Tito Kilan, may dala siyang snacks para sa'yo. Nakangiting niya. Agad na nagmadali ang bata at nagtatakbong lumabas ng silid. Huminga siya ng malalim. Kahit gaano man siya kalungkot sa nangyari noon, hindi niya panghihinayangan sa Celine. Ito lang ang matamis na bunga ng kanyang karanasan sa abroad. Naniniwala siya na everything happens for a reason. Kaya kung hindi man sila nagkatuluyan ni Kila noon, ibig sabihin ay may babaeng mas deserving pa dito. Malayong siya yon. Tumigil sa wakas ang alitan sa pagitan ni Bernadette at Kilan. Napapadalas din ang pagbisita ng lalaki sa bahay nila mag-ina para makitang pag-usat ang proyektong hinahandal ni Berna. I changed my mind. Pangit palang puting pattern na to sa pader ng master's bedroom. The shade is off as well. Komento ni Kilan. Tumango siya. Okay, anong gusto mong ipalit natin dito nang maasikaso agad? Naghanap na ibang pattern ng lalaki sa cellphone nito. How about this one? May available ba nito? Good choice. Malamig sa mata yung kulay na yan. Akong bahala sa paghahanap. Thank you. Pinagmasdan niya ang ngiti sa labi ng binata at napakurap. Akala ko nung una, ayos sa sayo ang kahit ano. Home is the safest place for a person. Ikaw ba, Bren? Be honest. Gugustuhin mo bang tumira dito? Oo naman. Karamihan sa mga na-incorporate kong element dito ay galing sa preference ko. Nagtulungan kami ni Tita Sharon para sa concept design. I'm glad to see that you like it. Well, kung may last minute na babaguhin, anong gusto mong palitan? Tanong ng binata. Siguro yung mga upuan sa patio. Hindi ko rin nagustuhan but all in all, everything's great. Ayaw mo nun? Then we have to change it. Ha? Hindi naman ako yung titira dito kaya ba't mo papalitan? You ask about what I liked. Kung okay na sa'yo yung mga yon, hayaan mo na. Paano niya kay Kilan? Kumunatan noon ito. Right, okay. Nakipagpatintero sila sa mga tauhang na contract niya para asikasuhin ang pagkakabit ng mga materyales. Lumabas siya ng bahay, sumunod sa kanya si Kilan. Excited ka na ba lumipat dito? Baka nasasakal ka na kina Tita Sharon. Biro niya. I love living with my parents. Sila ito nagmamadali na palisin ako. Akala siguro nila kapag may sarili na akong bahay, tatas ang tsansa na magkapamilya na ako. Hindi ba? You should grab the opportunity, Kilan. 1 taon na lang, hulog ka na sa kalendaryo. Nag-unat siya at hinubad ang hard hat na suot. Kung gusto mong maabutan na magiging apo mo, magseryoso ka na. Paano kung sakitin ka na kung kailan 20 anyos na yung anak mo? Dapat makaya naman sumabay. I don't know, Bern. May ilap sa akin ng ibang babae. The last time na may nakipag-date sa akin, that was 5 months ago pa. Inaasar na ako ni Peter, tatandado akong binata. Nakagat ni Bernadette ang pang-ibang labi. Naalala niyang binanggit ni Kilan noon kung paano niya nasaktan ang umaasa nitong puso. Kung hindi ka pa naitambay rito at sa bahay ko, baka nagka-girlfriend ka na. Maingat na sabi ni Berna. Not interested at the moment. Bakit? Mas gusto mo yung fling? MU? Momo lang ganon? Umismid ito. You know I don't do that. Natawa siya ng malakas. Sumagi sa isipan niyang ginawa nitong paniligaw noon. Binata pa man ay kilos matanda na talaga si Kilan. Kaya nitong sumabay sa mga kabarkada pero ang hilig talaga nito ay nasa pagpapapawis at pagtulog. Ginagawan siya nito ng mga bulaklak na gawa sa origami. Ipinagsusulat ng reviewer na may highlights patuwing may exam at ipinagdadala siya ng tubig kapag may practice sila. Hindi nito binibiling oras niya, bagkus ay nag-e-effort na maipadamang pagmamahal sa aksyon. Wait, tumatagaktak yung pawis mo. Gamitin mo tong extra kumpanyo. Alok ni Kilan. Tinanggap niya yun kahit pa may wipe siya sa bag. Thank you, Kay. No prob. Magpunas ka rin ng init-init. Nasaan na yung panyo mo? Sabi mo sa akin, extra ang tong hawak ko. Dumako sa malayo tingin ni Kilan
Hindi ito makasagot. Tumango lang siya sabay tapik sa braso nito. Salamat sa ekstrang panyo, Kay. Stop calling me, Kay. Wala na tayo sa college. Hindi ko na ginagamit ang palayo na yan. Ngumiti lang siya. Paano ba yan? Gusto ko nga special dapat ako. Ayaw mo nun, ako lang tatawag ng Kay sa'yo. Umalis ito kaya agad siyang kinabahan. Baka ma-misinterpret ito ang pagpapakita niya ng motibo at sa halip ay isipin nitong nang-aasar lang siya. Kilan! Tawag niya. Lumabas ang lalaki sa kotse. Iwinagwag nitong isang bote ng pabango. What? Mag-spray lang ako. Pinagpawisan ako kanina kaya baka umasim ng katawan ko. Why am I even explaining to you? Kumalma ang puso niya. Tinitigan siya nito. Bakit alalang-alala ka kanina? It's like you were scared. Di ako alis ang hindi ka kasama. Akala ko kasi nainis ka sa sinabi ko. You can call me whatever you want. Ba't naman ako maiinis dahil andun? Natawa ito ng bahagya. Hindi ako gaya mo na malakas ang toyo sa ulo, okay? Huwag ka nga. Oh, yan. Tapos sasabihin mong wala kang toyo. Asar siya nagangat ang kilay. Kung ako may toyo tapos ikaw maasim, we're a perfect pair sa adobo. Kumibot ang labi ni Kilan. No, hindi ko matatanggap na ako yung maasim. I'm a sweet person. Alam ko yan. Balikan na lang natin ng bahay mamaya. Kung payag ka, sunduin sana natin si Selena. Sure. Sumampa si Kilan sa driver's seat. Natigilan ito. Oh wait, so you agree that I'm a sweet person? Paano mo nasabi? Hindi ito nalingat sa kanyang pag-iiba ng usapan kanina. Natawa siya. Ikaw yung tipo na lalaki na wagas ko magmahal ke. You make a woman feel like she has everything in life. Kaya kapag nawala ka, mahirap nang hanapin sa iba. I think of you like air, Berna. Hindi mahawakan, hindi mahuli, at hindi ko kailanman magiging pag-aari. It took me a long time to move on. Nasabi ko pa na sayang lang ang panahon ko sa'yo. Tumango ito at minaneho ng sasakyan papunta sa eskwelahan ni Celine. Ang totoo niyan, Berna, naging masaya ako kahit pa hindi naging tayo. Alam ko naman na may nararamdaman ka rin para sa akin ng mga panahong yun. We're more than friends, but less than lovers. Ngayon, pareho na tayo mature. We can just be friends, right? Pahayag ng binata. Kumibot ang labi ni Bernadette. Napilitan siyang tumango. Noon, siya naging dahilan ng trauma nito sa pag-ibig. Sa pagkakataong ito, hahayaan niyang binata ayon sa kung ano ang desisyong pinili nito. Kahit pa hindi iyon ang kanyang gusto. Noong matapos ang pag-ayos sa bahay ay nakumpleto ng lahat. Agad na nag-imbita si Kilan ng mga kaibigan para sa kanyang housewarming party. Present ang kanyang mga magulang na magpabless siya ng bahay. Maging si Bernadette ay dumalo para tignan na magiging reaksyon ng kanyang ina. Ang ganda, iha. I've already seen this from your presentation. Iba pa rin pala talaga kapag nasa actual na setting ka na. Everything's lovely. Sabi ng kanyang ina matapos silipin ng lahat ng silid. The guest will be here by 3 p.m. Nakapag-order na ako ng makakain. Tumayo si Kilan at pumunta sa labas. Sinamahan siya ni Bernadette. Nakita mo ba si Celine? Hindi, is she lost? Hindi bukas ang gate, baka nasa loob lang siya. Did you try to call? Hanapin ko sa taas. Umalis ang babae. Hinintay niya ang pagbabalik nito pero mukhang naging abala na ito sa loob. Kilan! Tawag ng isang pamilyar na boses mula sa gate. Wow, ang laki pala ng bahay mo. Claire, you're here. Yes, nasa malapit ako kaya napaaga. Are you busy? Balik na lang kaya ako mamaya. Pinagbuksan niya ito ng gate. Para ka namang ibang tao niyan. Get inside. You're looking great, ha? Thanks. Ikaw naman mas naging healthy. Namilog yung mukha mo. Really? Napahawak siya sa pisngi. Natawa si Claire. Tinapik nito ang kanyang braso. I'm just kidding. Pero Kila na, ang cute mo. Are you aware of that? Hinagod dito ang kanyang braso bago bumitiw. Naglapit ang kilay niya. Ano kayo nakain ng babaeng to? My parents are inside. Nasa loob din si Bernadette at Celine. Sabi niya. Berna? OMG, I missed her. Pero bakit ang aga niya naman dito? Siyang interior designer nitong bahay ko. Napakagaling niya kaya kung may kakilala ka na nangangailangan ng serbisyo, you can recommend Bernadette to them. Nabanggit ko rin ang pangalan niya sa opisina. She will be very busy soon. Hindi maitago ni Kila ng ngiti.
Inoobserbahan niya ang ekspresyon ni Claire habang pinagmamasdan nito ang living room. Proud siya sa resulta ng lahat. Wow, ang cozy ng ambience, Kilan. I can imagine myself relaxing here. Tingin ko masyado malaki ang mga kagamitan. Kung mag-isa ka, that would be too lonely. Are you planning to build a family soon? Tanong ng dalaga. Maybe. Hindi naman madali yun. You have to get to know someone, saka mo sila papakasalan. Then, that's not going to be an issue for the both of us. Tayo kasi matagal lang magkakilala, right? Umatras siya at naglakad paakyat ng hagdan. Hindi siya sinundan ni Claire pero kakimi itong tumatawa sa kanyang pag-alis. Nakasalubong niya si Berna sa hallway. Kay, bakit nakakunot niya noo mo? May sira ba sa baba? Oh, naroon si Claire. Baka gusto mong batiin. Tumawa si Berna kaya nag-angat siya ng kilay. Anong meron? Para kang kinikiliti dyan. Wala naman. Naalala ko lang yung mga post niya sa Facebook. Napapressure siya mag-asawa na dahil sa edad niya. Binigyan ko ng advice. Huwag siya kako magmadali. Nagalit sa akin. It's great that she's here. Kakausapin ko siya. Kaya naman pala. Hindi maitago ni Kilan ng pagniwi. Ayaw niya maging last option ng kung sino. Noon pa man ay wala na silang spark ni Claire. Nakakagulat dahil ngayon pa ito nagka-interes sa kanya. Sige Bern, nasan si Celine? Nasa isang guest room doon sa pinakadulo. Tinungo niya ang bata. Kumatok siya sa pinto bago yun binuksan. Hindi ka ba bababa? Tito! Kuminang ang mga mata ni Celine. I like this room po. Talaga? Ano nagustuhan mo rito? Ang bintana, ang kama, lahat. It's like this is my dream room. Napangiti siya sa magiliw nitong ekspresyon. Fine, from now on, sa'yo na tong kwartong to. Ipapasil ko at hindi papagamit sa iba. You'll use it whenever you come to visit. Okay ba yun? So, I'm not sleeping here every night pa rin? Gusto mo ng pang every night? That can happen. Paano po, Tito? Hinawakan niyang pisngi ni Celine at malisyosong tumawa. Leave it to me. Give me 1 year. Baka mapalambot kong puso ng mama mo. 1 year? Ang tagal naman nun, Tito. Baka ayoko na ng room na to. Nagbitiw na ako ng salita. Hindi na pwedeng bawiin yun. Tara na, hintayin natin ang pagdating ng pizza at fried chicken. Hinawakan ng batang kanyang kamay. Sabay silang bumaba ng hagdan. Berna, tawag niya. Ano yun? Nakaupo ang babae sa sofa, malayo kay Claire at seryoso mukha, na bahala si Kilan. Can we talk? Sige. Binitiwan niya si Celine at hinayaan itong maghanap ng mapagkakaabalahan. Sinamahan siya ni Bernadette sa labas ng bahay. May problema ba? Kung may emergency, pagdadrive kita. Panimula niya. Napahilot si Berna sa sentido kaya humarap siya sa ibang direksyon. If you think masyado na ako nangingialam, just tell me, baka imbes na makatulong, nabala pa kita. Wala to, masama lang pakiramdam ko. Lumapit siya upang salatinan noon nito. Hindi naman mainit, gusto mo bang magpabili ng gamot? Hinawi nito ang kanyang kamay. Saglit ito yung hinawakan bago bumitiw. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Okay, babalik na muna ako sa loob. I will ask mom kung may ipapabili ba siya. Lalabas ako kasi may malapit na supermarket dito. Bibili ka rin ng gamot, no? Oo, dawi naman kaya ayos lang. Sinisipon ka ba? Masakit bang ulo mo? Sasamahan na kita. Alright, tatawagin ko ba si Celine? Huwag na muna, nag-enjoy pa yun sa loob. Bumalik si Kilan sa living room para magpaalam sa bata. Agad na nabuhayan si Claire nung marinig ang kanyang sinabi. I'll go to. Sa passenger seat ako upo. Excited na sabi nito. Nagangat ang tingin si Kilan. Claire, no. Ha? Just stay here. Bisita ka namin dito. You don't have to run any runs for us. Pagdating ng iba, you can welcome them here. Kilan, you don't have to distance yourself from me. Hindi ka iba para sa akin, okay? Sumulyap siya kay Celine bago simpleng umiling kay Claire. But I want to put distance between us. Ayokong misinterpret ng iba pang pagkakaibigan natin. Nakuha nito sa wakas ang ibig niyang sabihin. Tipid ng umiti ang babae. Tumango siya. Thank you, and I'm sorry. No prob, Kilan. I understand. Inabot na Celine ang kanyang kamay. Gusto ko po ng lollipops. I want the pink flavor. Okay, sige. You behave here, okay?
Yes, tito! Umakyat siya ng hagdan. Ma, I'm going out. May gusto ka bang ipabili? Sa kabilang banda, inabangan ni Bernadette ang paglabas ng binata. Umaalingaw-ngaw pa rin ang tainga sa sinabi ni Claire na susubukan nitong akitin si Kilan. Naging effective kaya? Nagka-interes ba si Kilan sa babae? Tumingala siya at pagkakna natawa. Wala na dapat siyang pakialam sa kung anong gusto ni Kilan sa buhay. Deserve dito ng babaeng walang sabit. Ay, did you wait for long? Ang daming pinabili ni Mama. Nirecord ko na lang imbes na maglista. Sabi ni Kilan. Inilabas itong kotse sa gate bago siya sumampa sa loob. May sinabi ba si Celine? Pink lollipops daw. Okay. Hindi nagpatugtog si Kilan. Mas pinili nitong mag-drive ng tahimik habang panay ang nakaw ng tingin sa kanya. May problema ba? Tanong niya. I like your outfit today. Don't joke, para akong ate ng simbang gabi. Natawa ang binata. Unti-unti na namang kumakalat sa buo niyang katawan ang init na mula sa kanyang dibdib. Totoo yung sinabi ko, okay? Just because you think it's bad, ganun na rin dapat ang iisipin ko. You look elegant, Berna. Sambit ng binata. Nabuhayan siya ng loob dahil dito. Kahit ano man ang opinyon niya sa sarili, iba yun sa pananaw ni Kilan, kaya hindi niya ito pwedeng pangunahan. Kung gustong sumubok ni Claire, bakit siya hindi pwede? Pareho lang naman silang gustong sumaya sa pag-ibig. Kaya, paano ba dapat yung pangmalakasan na pag-amin? Untag niya rito. Excuse me? Kanino ka naman naamin? Pangmalakasan pa? Who's the lucky guy? Wala, napaisip lang ako. What's your ideal type of confession? Siguro yung pagsisigawan ako na malakas. Yun dapat proud sa akin. Gusto ko nakakaya pero nakakakilig din. Sana all. Ano sana all? Hey, nagustuhan ni Celine yung guest room sa pinakadulo. She wants to sleep there. Kapag nag-entertain ka na lalaki hindi niya gusto, may matatakbuhan na siya at ako yun. Okay. Simpleng sagot niya. Okay lang sasabihin mo? Alright, mukhang tamang kutob ko. May nagugustuhan kang lalaki. Sino yan? Secret. Huwag kang mag-alala, hindi ko ipapahamak sa Celine. Pagdating sa supermarket, tipid ang bawat sagot ni Kilan sa kanya. Tila nagtatampo ito sa kanyang paglilihim. Pinakinggan nila ang record mula sa cellphone at kinuha mga inutos si Tita Sharon. On the way home, bibili tayo ng gamot mo. Imporma ni Kilan bago tumalikod. Kukuha lang ako ng lollipop ni Celine. Hintayin kita sa counter. Nagtatakbo si Bernadette patungo sa security personnel ng supermarket. Nagpatulong siya sa mga staff hanggang sa iharap siya ng mga ito sa service desk. Huminga siya ng malalim bago bumulong sa babaeng may hawak ng mikropono. Sa kabilang banda ay binaybay naman ni Kilan ng snack area ng grocery. Hindi niya mahanap si Bernadette. Kinabahan siya dahil baka naasar ito sa kanyang pagiging pakialamero. Napahawak siya sa dibdib. Sana pala, pinigilan na lang niyang bibig kanina. Paano lalambot ang puso ni Bernadette kung lagi itong naiinis sa kanya? Asar siyang tumingin sa packaging ng mga chichirya sa harap. Attention everyone! Paging Mr. Kilan Sanchez, hinahanap po kayo ng girlfriend niyong si Ma'am Bernadette. Bumagal ang lahat para kay Kilan. Paulit-ulit ang announcement na yon pero hindi niya agad maintindihan. Girlfriend? Si Bernadette? Bulalas niya sa isip. Iniwan niyang hawak na cart sa isang tabi bago nagmamadaling umalis. Pinuntahan niya ang service desk na supermarket. Natagpuan niya si Bernadette na nakasalampak sa sahig habang inis na pinagsusuntok ang sariling binti. Hey, what's the problem? Sabi ko na may sakit ka nga. Nag-aalalang sabi niya. Parang hinog na kamati sa mukha ni Bernadette. Maging ang tainga nito ay pulang-pula dahil sa hiya. Hindi dapat ganun yun eh. Bingi yung babae. Sabi ko dapat maliligaw pa lang ako. Impit na sabi nito. Kumibot ang labi niya. Niyakap niya si Berna para hindi nito makita mapang-asar niyang ngiti. Sino ba kasing liligawan mo? Ikaw. Hinintay mo ko ng 1 taon dati. Naisip ko, kung papayag ka, dapat ako naman ngayon. Tumingala siya para pigilan ang nagbabadyan luha. I did that willingly, naintindihan mo. Ginusto ko yun at kahit pa hindi naging tayo, di dapat ako naging bitter. Pasensya na. Gusto ko ring subukan yung plano ni Claire. Na? Yung akitin ka.
Kaya ko rin yun. Mas magaling ako roon, Kay. Papatunayan ko. Natawa siya ng malakas. Pinagtitinginan sila ng maraming tao pero wala siyang pakialam. Binuhat niya si Bernadette. You don't have to do that. Ibaba mo ko. Okay, okay. Ipapasyal pa sana kita ng ganito. Baliw ka, nakakahiya kaya. Oo na, joke lang. Hindi biro yon dahil talagang gagawin niya kung papayag lang si Bernadette. Kinuha niyang panyo sa bulsa at binigay sa babae. Huwag ka nang yumuko, takpan mo na lang. Sasabihan kita kapag hindi na ganun kapula yung mukha mo. Sige. Magkahawak kamay nilang binalikan ng card. Panay ang tawa ni Kilan habang naghihintay sa pila. Nawiwirduhan sa kanyang ibang customer pero sadyang mahirap para sa kanya na itikom ang bibig. Tinias niya ang kurot ni Bernadette sa kanyang tagiliran. Nakalimutan ko yung lollipop ni Celine. Gulat na anito. Nasa plastic na. Naglagay ako sa cart kanina nung hinanap kita. Naisip kong mas mabuti ng sobra. Total, paborito naman ni Celine. Inabot ni Bernadette ang kanyang kamay. Tinanggap niya yon at hinalikan. Bakit parang mas na-excite ako sa'yo kaysa sa bahay, Berna? Malay ko kung bakit. Wala man itong ideya pero siya, alam niya. Napakatagal niyang hinintay ang araw na yon. It was an arduous journey, but definitely worth it. Tiyak na magugulat ang lahat ng kanilang mga kakilala. Makalipas sa maraming taon. Good morning, Earth! Malakas sa bati ni Celine mula sa hagdan. Nasa 14 na taong gulang na ito at marunong na mag-ayos. Ma, pa, may practice kami mamaya sa field demo kaya malilita ko ng uwi. Susunduin kita, don't worry. Ani Kilan habang inaayos ang buhok ng anak nilang 5 taong gulang na si Joseph. Sinong magsusupervise sa practice nyo? Tanong ni Bernadette. Yung mama ng classmate ko, Zumba instructor si tita, kaya siya yung magtuturo sa amin ng steps. That's good. Gusto mo bang magbaon ng kanin para sa practice? Yes po. Alright, mag-almusal ka na. Tumayo siya upang maglagay ng kanin sa baunan. Ibinigay niya yon kay Celine. Pumili ka dyan sa mesa kung ano yung ulamin mo. Okay, thank you, ma. Bibisita si lola mo bukas. Linisan mo maigi yung kwarto para hindi ka mapagalitan. Nung high school ako, walang araw na hindi ako sinasabon ni mama. Sinasabi ko ito sa'yo para makapaganda ka. Imporma ni Kilan kay Celine. Ikaw rin, Joe. Maglinis ka. Me? Yes, big dude. Gumaya ka kay ate mo. Ayoko magsuot ng hairband, papa. No, not like that. Ang ibig ko sabihin, sumunod ka sa ginagawa ni ate Celine mo. Huwag makulit, huwag magtatakbo dito sa loob at huwag magkalat. Pinagmasdan ni Bernadette ang mag-ama. Sinipat niya ng tingin ng mga laruan nagkalat sa living room at naalala na si Kilan ang nagdala ng mga yon sa ibaba. Pagkatapos kumain ay lumapit siya sa asawa habang ito'y naguhugas ng pinggan. Kaya sa Celine ang ginagawa mong example kay Joseph kasi ikaw mismo makalat. I'm not. Sinundot niya ang tagiliran nito, agad itong napaigig. Oo na, ako ng burara. Magliligpit din naman ako maya-maya, don't worry. Akala ko, ako na naman ang magliligpit ng mga kaong ibinaba mo sa sala. Hindi day off ko ngayon kaya syempre, ako nakatoka dyan. I will do it. Sumilip si Celine sa kusina. Pa, bilisan na natin, naghihintay na raw ang parents si Keisha. Magpaalam ka na kay mama mo. Bye, ma. Joe, alis si ate Pag-uwi ko mamaya, play tayo. Humalik sa kanyang pisngi ang anak. I'll be careful. Magte-text ako kapag tapos na kami sa project and papunta na sa practice. Good girl. Kapag may emergency, call me or papa, okay? Understood, mama. Joe, ano ba? Kiss nga. Papunta na. Ingay ni ate. Daing ng bata. Umalis si Kilan para ihatid si Celine sa bahay ng kaklase nito. Gagawa ang mga ito ng props na gagamitin para sa isang roleplay. Pagkatapos noon ay saka naman ito dadalo ng practice ang pagsasayaw sa hapon. Pawisan na ito kung umuwi. Pinangunahan ni Bernadette ang pagliligpit. Naglinis siya ng bahay saka pagod na umupo sa sofa at nanood ng palabas sa TV. Narinig niya ang pagpasok ni Kilan sa pinto. Nakausap kong parents ni Keisha, mababait sila. Halika rito, yung favorite basketball team mo may laro sa TV. Talaga? Nice one. Teka, kukuha ko ng snacks at may inom. Nagmamadali ito sa pagkilos. Natatawang pinagbasdan niyang asawa. Bumalik ito na may dalang chicharon at coke.
Here, teka, nasan na yung mga laruan ni Joe? Nasa kwarto niya, naglalaro siya doon. Tila narinig ni Joseph ang pangalan niya dahil dali-dali itong bumaba. Papa, Mama! Umikot ang mga mata ni Berna nung makita na dala-dala na naman ito ang isang kahon ng mga laruan. Tinapik ni Kila ng kanyang tuhod. Love, ako na magliligpit mamaya. Joe, buddy, dito ka bilis. Dumapa ang bata sa harapan nila at naging busy sa paglalaro. Ginulo niya ang buhok ng bata bago humilig sa dibdib ni Kilan. Anak mo nga. Nakita ko kung paano lumabas, syempre sa akin. Ewan ko sa'yo. Kinurot niya na malakas ang braso nito. May bata. Binulong ko naman eh. Hindi ka na talaga nagtanda. Sorry na, manood na tayo. Walang alam si Bern na sa sports na basketball kaya inabala niya ang sarili sa pagkain. Tahimik naman nanonood si Kilan. Ilang minuto pa ay naubos yan chicharon sa mangkok. Napakisulit siya na marinig ang marahang paghilik ng asawa. Natawa siya. Excited ka kanina tapos tutulugan mo lang pala. Hinanaan niyang volume ng TV bago bumaling sa anak. Joe, tulog si Papa, wag maingay ha? Okay. Good. Magsabi ka sa akin kung may gusto kang gawin. Opo. Tumalikod ang bata at binuo muli ang tower ng mga kotse sa harapan. Pumikit si Bernadette. Iidlip siya ng ilang minuto habang abala pa si Joseph. Lumipas ang kalahating oras at nagising siya sa pagsiksik ng bata sa kanyang tabi. Gusto nitong pumagitna sa kanila ni Kilan. Umusog siya upang makasandal ito na maayos sa mahabang silya. Napagod ka na sa paglalaro, buddy? Tanong niya. Tumango ito bago pumikit. Umakbay sa kanila si Kilan. I missed the game. Sorry, dapat ginising kita. Ayos lang, may replay naman. Natatawa lang ako kasi kumuha pa ako ng maiinom kanina. May pinindot ito sa armrest kaya bahagyang umatras ang sandalan ng silya. Mas naging komportable ang kanilang paghiga. Hinagot ni Kila ng kanyang buhok. Matulog ka ulit, ang aga mo nagising kanina. Pumikit siya. Naramdaman niya ang pag-islot ni Joseph. Buddy, pagkatapos mo mag-play, dapat nililigpit mo. Ani Kilan. But you said you will clean it for me. Oo nga, pero alam mo naman nakakalimot si Papa. Dalawa tayo mapapagalitan yan. Tumahimik ang bata. Inilihis ito mukha at mas piniling sumandal kay Bernadette. Ikaw lang papagalitan ni Mama, ako hindi. You traitor, akala ko ba magkakampi tayo? Fine, but later na Papa. Deal, sabi mo yan ah. Pinakinggan niyang kasunduan ng mag-ama at napaispin na lang. Parehong makakalimot ang dalawa mamaya at ang ending ay siya pa rin na magliligpit ang mga laruan sa sahig. I know you're listening, nakangiwi ka. Bulong ni Kilan. Oo na lang, Kay. Natatawang sabi niya. Bumuntong hininga lalaki at muli ay pumikit. I love you, Bernadette. Magpahinga ka. I love you too, Kilan. Tumingala sa kanila si Joseph at ginayang kanilang pagbulong. Me too, I love you all. Pinigilan ni Bernadette ang matawa. Si Kila naman ay ngumiti lang sa anak. Darating ang araw na lalaki si Joseph at magtatapos naman si Celine sa pag-aaral. Magiging responsable ang dalawa sa kanya-kanyang buhay, samantalang silang mag-asawa ay tatanda na magkasama. Pareho nilang hangad sa buhay na mamuhay ng ligtas at hindi magkukulang sa kahit ano. Walang ibang ipinagdarasal kundi maging protektado ang bawat miyembro ng pamilya. Yung hindi maiimpluwensyahan ng masasamang bagay ang mga anak. Pinipilit nilang makisabay sa bilis ng panahon. Magkahawak kamay at may tiwala na kahit pa dumilim man ang mundo, magiging gabay nila ang isa't isa. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!